Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 448 hanggang 53. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakahinga ng maluwag si Jiho nang makita niya ang eksenang ito. Kanina, talagang natatakot siya na papatayin ni Alvin si Zither Young Master. Sa kabutihang palad, si Alvin ay hindi nakagawa ng isang nakamamatay na suntok laban kay Zither Young Master sa huli. Kung hindi, maiisip niya na ang kanilang 7-star sword sect ay tiyak na magugulo. Anong nangyayari? Pilit na tumayo si Zither Young Master, at ang kanyang mukha ay malungkot nang maramdaman ang mga sugat sa kanyang katawan. Uminom siya kaagad ng medicinal pill para mabawi ang ilan sa kanyang mga sugat, pagkatapos nang mapansin niya ang napakaraming kakaibang tingin mula sa paligid at nakita si Alvin na nakatayo sa arena ng buhay at kamatayan ng walang kaunting pinsala, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Imposible. Paano ito posible? Ikaw. Walang alinlangan na pinatay mo ako, paano ka maaaring buhay? Nakita ni Zither Young Master si Alvin at para siyang nakakita ng multo habang siya ay sumisigaw ng malakas sa gulat. Tumingin si Alvin kay Zither Young Master na may titig na walang nararamdaman. Kung hindi dahil sa pag-aalala na ang 7-star sword sect ay madawit dahil sa kanya, napatay na sana niya si Zither Young Master ng isang laslas kanina. Para naman sa sarili niyang kaligtasan, hindi siya nag-aalala, dahil mas malala pa, pwede na siyang umalis. Sa oras na iyon, hindi banggitin ng Zither Young Master's Master ay isang pag-iral na nasa itaas ng ikapitong antas ng Void Initiation Stage, kahit na siya ay nasa Void Interpretation Stage o Void Transformation Stage, maaaring hindi pa rin niya mahanap si Alvin. Ang kasalukuyang hysterical na hitsura ni Zither Young Master ay pumasok sa mga mata ng mga nakatataas at disipulo ng 7-star sword sect, at naging dahilan upang hindi nila mapigilan ang pag-iling ng kanilang mga ulo at buntong hininga ng may damdamin. Mukhang may sakit talaga si Zither Young Master. Iniisip pa rin niya na si Alvin ang pinatay niya ngayon. I never imagined that this kind of sickness that caused one to lose their mind is really existed. Narinig ko lang ito noong nakaraan pero hindi ko pa nakikita. Ngayon, masasabi kong nakakuha ako ng kaalaman. Sa kasamaang palad. Ang marangal na Zither Young Master, isa sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom ay may kakaibang sakit na tulad nito. Ang mga disipulo ng 7-star sword sect ay bumulong sa talakayan. Bagamat mahina ang kanilang mga boses, ngunit pumasok pa rin ito sa mga tainga ni Zither Young Master, at naging dahilan upang malungkot ang kanyang mukha. Nawala sa isip ko. Sinabi ng mga disipulong ito ng 7-star sword sect na nawalan ako ng malay. Huminga ng malalim si Zither Young Master at bahagyang huminahon, pagkatapos ay sinimulan niyang linawin ang kanyang mga iniisip. Walang alinlangan na pinatay ko si Alvin kanina. Ngunit ngayon, si Alvin ay talagang nakatayo doon ng maayos, at hindi siya namatay. Ano ang nangyayari? Bakas ng lamig ang biglang lumitaw sa puso ni Zither Young Master. Nasisiraan na ba talaga ako ng bait? Alvin. Si Zither Young Master ay tumingin kay Alvin na may bahagyang malamig na tingin, pagkatapos ay muli niyang pinasikat ang arena ng buhay at kamatayan upang makaharap si Alvin. Talo ka na. Kanina ka pa naging bangkay kung hindi ako naawa. Si Alvin ay walang pakialam na tumingin kay Zither Young Master, at ang kanyang tono ay walang katulad na kalmado. Bulsti. Malamig na sigaw ni Zither Young Master, nanginginig ang kanyang kamay na muling bumaba sa Grade 5 Spirit Zither habang ninanais niyang bunutin ang isa sa mga string ng Zither dito upang muling salakayin si Alvin. Idiot. Naningkit ang mga mag-aaral ni Alvin, at muling lumitaw ang madilim na liwanag sa kaibuturan ng kanyang mga mata, at para silang dalawang bola ng kakaibang apoy na nag-aapoy. Libo-libong ilusyon. Ang spiritual force ni Alvin ay sumanib sa Soul Brand bago direktang isagawa ang soul skill na eksklusibo sa Soul Brand. Kaagad, ang lugar kung saan matatagpuan ang Zither Young Master ay muling nahulog sa ilusyon na itinayo ni Alvin. Swish! Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, kasama ang figure ni Alvin na kumikislap, si Zither Young Master sa halip ay tila hindi niya nakita ang mga galaw ni Alvin, at hinugot niya ang kwerdas para kumislap diretso sa lugar na kinaroroonan ni Alvin kanina.
Kasunod nito, bukod kay Alvin, ang mga mag-aaral ng lahat ng naruroon ay nagsikip. Langit. Ano ang nakita namin? Alvin, sa pagkakataong ito ay gagawin kitang ganap na mamatay, at wala ng posibilidad na mabuhay ka pa. Sa sandaling ito, sa loob ng larangan ng paningin ng lahat, si Zither Young Master ay nagsasalita sa hangin, at ang mga string ng Spirit Zither sa kanyang kamay ay walang humpay na hinugot na tila nagiging maraming matutulis na araw na mabilis na kumikislap at mabangis na pumutok sa lugar na kinatatayuan ni Alvin kanina. Swish! 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 Nag-flash out ang mga string ng Zithers, na naging sanhi ng patuloy na pagtunog sa hangin. Bang! 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 Ang lugar na kinatatayuan ni Alvin kanina ay ganap na wasak, dahil ito ay ganap na nawasak ng Zither Young Master at ito ay napuno ng mga butas at bitek. Ha. Sa wakas, tumigil si Zither Young Master sa pag-atake at nagsimulang tumawa ng malakas na may kasamang tawa na puno ng walang hanggan na pagmamataas. Alvin, dinurog ko na ang bangkay mo. Tingnan ko kung paano ka muling nabuhay sa pagkakataong ito. Si Zither Young Master ay kampante na tumingin sa lupa na kanyang nasira ng may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang nakita niya ang durog na katawan ni Alvin na napunit. Samantalang sa mundo sa mga mata ni Zither Young Master, totoo nga. Itong Zither Young Master ay tunay na nabaliw. Mukhang habang umaatake itong Zither Young Master, tatamaan siya ng karamdaman. Kakaiba talaga ang sakit niya na dahilan ng pagkawala ng isip niya. Ngayon, nararamdaman kong medyo nakakaawa siya. Malinaw na may lakas siya na higit pa kay Senior Brother Alvin, ngunit dahil sa sakit niyang ito, tiyak na siya ay isang piraso ng karne sa chopping block ni Senior Brother Alvin. Ang karamihan ng mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ay maaaring makatulong ngunit mapabuntong hininga sa emosyon. Karamihan sa mga taong naruroon kasama ang karamihan sa mga nakatataas na Seven Star Sword Sect ay lahat ay may katulad na iniisip sa sandaling ito. Tanging ang pinuno ng Seven Star Sword Sect na si Jiho, at ang master ng Misty Peak, si Frank, ay nagkatinginan ng may lihim na pagkakaunawaan, at nakita nilang pareho ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Sect Leader, lahat kaya ito ay gawa ni Alvin. Ang boses ni Frank ay pumasok sa mga tainga ni Jiho, at ang kanyang boses ay napuno ng takot. Posible naman. Ang pagpapadala ng boses ni Jiho ay puno ng kaseryosohan. Ngunit, hindi ko alam kung anong kakayahan ang naisagawa ni Alvin. Ako, si Jiho, ay hindi pa nakakita o nakarinig ng ganoong kakayahan sa buong buhay ko. Bigla akong nakaramdam na para akong pulaka sa ilalim ng balon. Para kina Jiho at Frank, kahit na ito ay isang pag-atake ng kaluluwa ng isang spiritual force attack, ito ay masyadong malayo sa kanila at wala silang paraan upang malaman ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga human martial artist ay karaniwan lamang na nakikipag-ugnayan sa spiritual force attacks pagkatapos nilang makapasok sa Martial Emperor stage. Kung tungkol sa mga kasanayan sa kaluluwa, iyon ay isang minanang lihim na kasanayan na taglay ng ilang napakabihirang demonyong hayop. Kahit na ang mga dayuhang lupain kung saan marami ang mga eksperto tulad ng mga ulap, napakakaunting mga demonyong halimaw na nakakaalam kung paano isagawa ang mahiwagang kakayahan ng kaluluwa bago pumasok upang maging isang Demon Emperor. Samantalang ang swerte ni Alvin ay mabuti at nakakuha ng tatak ng kaluluwa na inubos ng Inscription Master ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang buhay upang magsaliksik at lumikha. Ang soul brand na ito ay napakahirap makuha. Kahit na ang Rebirth Martial Emperors ay hindi matagumpay na nagsaliksik at lumikha ng tatak ng kaluluwa noong panahon niya. Ngunit alang-alang sa isang tatak ng kaluluwa, ginawa ng Inscription Master na iyon ang kanyang sarili na mamuhay ng isang mapurol na buhay, at kahit na nagtagumpay siya sa wakas, ngunit siya ay nasa katapusan na ng kanyang buhay at ang kanyang mga araw ay binibilang. Sa huli, lahat ng ito ay nakinabang kay Alvin. Sa buong Cloud Continent, natatakot ako na walang pangalawang tao na makakatulad sa ginawa ng senior na iyon. Sa madaling salita, natatakot ako na ako lang ang nag-iisang tao sa martial artist ng tao na nakakagamit ng soul skill sa pamamagitan ng soul brand bago pumasok sa Martial Emperor stage. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at lumakas ang kanyang damdamin.
Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, dalawang buhay na ang naranasan niya ngunit ni minsan ay hindi nakatagpo ng isang martial artist ng tao na nagawang magsagawa ng mga pag-atake gamit ang spiritual force at humadlang sa kalaban ng martial artist bago pumasok sa Martial Emperor stage. Bagamat ang Soul Brand na naiwan ng senior na iyon ay hindi nakapagsugawa ng attack type soul skill, ang kanyang auxiliary interference type soul skills ay sapat na para bigyang daan si Alvin na nasa isang hindi matatalo na posisyon kapag kaharap ang mga martial artist na may spiritual force na mas mahina kaysa sa kanya. Katulad ng Zither Young Master, si Sherman. Ang espiritual na lakas ni Sherman ay katumbas ng kanyang paglilinang at nasa half-step void stage din. Ang espiritual na lakas sa half-step void stage ay mas mababa kaysa sa kasalukuyang espiritual na lakas ni Alvin. Bukod dito, si Sherman ay hindi isang inscription master. Kahit na makapasok siya sa unang antas ng void prying stage at tumaas ang kanyang espiritual na lakas, imposible pa rin para sa kanya na maging katapat ni Alvin. Hanggat ginamit ni Alvin ang soul skill, Thousand Illusions, maliban na lang kung ang kanyang spiritual force ay makakamit ang ikalawang antas ng void prying stage, kung hindi, ang isang martial artist na hindi isang inscription master tulad ni Sherman ay hindi makakatakas mula sa pagkagulo ng espasyo ng ilusyon. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, muling dumating si Alvin sa likod ni Zither Young Master, at ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang kamay ay kumislap bago ang katawan ng Talem ay muling bumaba sa katawan ni Zither Young Master, sinampal siya sa paglipad. Bang! Si Zither Young Master ay lumipad tulad ng isang palaso na umalis sa busog, muli ay nahulog sa labas ng arena ng buhay at kamatayan sa isang malungkot na kalagayan. Muling naging malinaw ang ulo ni Zither Young Master, at nang makita niya ang eksena sa harapan niya, para siyang nakakita ng multo. Hindi. Imposible. Alvin, gumamit ka ng demonic technique. Tiyak na gumamit ka ng demonic technique. Walang alinlangan na pinagpira-piraso kita, paano ka pa nabubuhay? Paano posibleng buhay ka pa? Sa sandaling ito, ang titig ni Zither Young Master kay Alvin ay may takot sa loob. Ang takot ay hindi namamalaya na lumitaw sa loob niya. Sa ilang sandali, naningkit ang mga mata ni Zither Young Master at pinigilan niya ang takot sa kanyang puso bago tumingin kay Alvin ng may titig na naglalaman ng labis na pakiramdam ng uhaw sa dugo na lamig. Ako. Natatakot talaga ako kanina. Natakot ako bago ang batang ito na hindi pa nakakatuntong sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Hindi. Bakit ako matatakot bago ang isang bata na amoy gatas pa? Gusto ko siyang patay. Gusto ko siyang patay. Matapos malaman ni Zither Young Master na siya ay talagang natatakot, nadama niya ang walang hanggang kahihiyan na sinalakay siya, at naging sanhi ito upang hindi ito makayanan para sa kanya. Bilang isa sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, isa sa mga nangungunang martial artist sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom, mayroon siyang sariling pagmamalaki at hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na matakot sa harap ng sinuman. Pero ngayon, bagamat ayaw niyang aminin, talagang natatakot siya. Takot sa harap ng isang bata na ang lakas ay mas mababa sa kanya. Sa ganang kanya, ang gayong kahihiyan ay ganap lamang na maalis sa pagkamatay ng batang ito. Napansin ni Alvin ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Zither Young Master. Ano? Gusto mo pa bang ituloy? Tumingin si Alvin kay Zither Young Master at lumungkot ang mukha nito habang sinasabi sa malamig na boses, 2 beses na akong nagpakita ng awa sa iyo. Kung makapal pa rin ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang puso ni Zither Young Master ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng walang katapusang mali siya. Alvin. Alvin. Tiyak na gagawa ako ng paraan para sirain ang demonic technique mo, tiyak na gagawin ko. Ang araw na magagawa kong sirain ang demonic technique mo ay ang araw na mamatay ka. Ako, si Sherman, tiyak na papatayin ka gamit ang sarili kong kamay. Galit na umungal si Zither Young Master, at ang kanyang mga mata ay napuno ng walang hangganang layunin ng pagpatay. Demonic technique. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nabaluktot sa pangungulila nang marinig niya ang mga alulong ni Zither Young Master. 449. Kasabay nito, ang mga mata ni Alvin ay naglabas ng layuning pumatay.
Naramdaman niya ang puot ni Zither Young Master sa kanya, iyon ay puot na walang ibang hinihiling kundi sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo. Sa loob ng puot ay nakapatay na layunin na bumaril patungo sa kalangitan at naghihintay ng pagkakataong lumunin siya. Sa madaling salita, sa mga mata ni Zither Young Master ngayon, isa na itong usapin na hindi matatapos hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Sa hinaharap, isa lamang sa kanila ang mabubuhay. Patayin mo ako. Tumingin si Alvin kay Zither Young Master at walang pakialam na sinabi. Zither Young Master, kung gusto mo akong patayin, huwag mag-atubiling lumapit muli at labanan ako. Habang nagsasalita si Alvin, mas lumakas ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Napagpasyahanan niya na kung talagang mangangahas si Zither Young Master na umakyat muli sa arena ng buhay at kamatayan, hindi siya magdadalawang isip na patayin si Zither Young Master at maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa oras na iyon, pinakamaraming iaanunsyo niya ang pag-alis sa 7-Star Sword Sect at ganap na iguhit ang linya sa pagitan niya at ng 7-Star Sword Sect. Sa ganitong paraan, kahit na ang mabigat na guro sa likod ni Zither Young Master ay nagalit, hindi ito dapat umabot sa lawak na isangkot ang 7-Star Sword Sect. Kung tutuusin, siya ang pumatay kay Zither Young Master. Natural na malinaw na naramdaman ni Zither Young Master ang layunin ng pagpatay kay Alvin, at nang maalala niya ang kakaibang bagay na nangyari ng dalawang magkasunod na beses, sa huli ay huminga siya ng malalim at pinigilan ang apoy ng galit sa kanyang puso. Alvin, tiyak na gagawa ako ng paraan para talunin ang iyong demonic technique. Malamig na winalis ni Zither Young Master si Alvin gamit ang kanyang tingin, pagkatapos ay sumipol siya sa mga tingin ng lahat ng naroroon. Swoosh! Kaagad, isang itim na anino ang bumagsak mula sa mga ulap at umambon sa abot tanaw, na tila nag-transform sa isang itim na liwanag na bumaril malapit kay Zither Young Master. Ito ang demonyong hayop na bundok ng Zither Young Masters, ang Dark Rock. Sect Leader Jiho, Palm. Si Zither Young Master ay tumalon sa Dark Rock, pagkatapos ay winalis si Jiho ng isang nagbabagang tingin bago tumingin kay Alvin na may mga mata na naglalabas ng layuning pumatay na nagdulot ng lamig sa kanyang gulugod. Tara na! Biglang sumigaw si Zither Young Master, dahil labis siyang natatakot na kung manatili pa siya ng ilang sandali ay hindi na niya mapipigilan ang pag-atake kay Alvin. Bagamat wala siyang ibang hinihiling kundi ang patayin si Alvin, hindi siya nawala sa katinoan. Hindi siya kikilos ng padalos-dalos bago siya magkaroon ng paraan para talunin ang demonic technique ni Alvin. Kung hindi, si kamatayan lang ang nililigawan niya. Ang Dark Rock ay mabangis na nagpakpak ng mga pakpak nito na tumatakip sa kalangitan, pagkatapos ay binuhat si Zither Young Master upang lumipad palabas at nawala sa isang kisap mata sa malayong abot tanaw. Isang alon ng buo ang bumangon sa tuktok ng Duby Peak sa buong arena ng buhay at kamatayan nang makita nilang tumatakas si Zither Young Master. Talagang katawa-tawa ang Zither Young Master na iyon, sa totoo lang may sakit siya na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang isip, ngunit talagang inakusahan niya si Senior Brother Alvin. Anong demonic technique, sa tingin ba niya ay 3 taong gulang kaming bata? Marahil, iniisip niya na ang paggawa nito ay magbibigay daan sa kanya upang mapanatili ang kanyang mukha. Sok-sok! Ang pangatlo sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang Zither Young Master, ay hindi maganda. Talagang nakakadismaya. Ang isang marangal na half-step void stage na eksperto ay talagang hindi nagawang talunin si Senior Brother Alvin na hindi pa nakakatuntong sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage. Sa paraang nakikita ko, si Zither Young Master ay isang biro. Ang pulutong ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay bumulong sa talakayan. Ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak kay Zither Young Master at paghanga kay Alvin. Bukod kay Leon, lahat mula sa Sect Leader, Jihu, hanggang sa 7-Star Sword Sect Higher-Ups, lahat ay napangiti sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, si Alvin ang magiging pag-asa sa hinaharap ng 7-Star Sword Sect, at ngayong maayos na siya, ito ay isang bagay na karapat-dapat na maging masaya. Alvin, hindi ko inaasahan na napakabuti mo. Talagang nakatakas ka sa kalamidad na ito. Malungkot ang ekspresyon ni Leon, at ang lalim ng kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pagpatay habang nakatingin kay Alvin.
Sa sandaling ito, ang pag-aalala sa puso ni Sonny, Linda, Morris at lahat ng mga disipulo ng Seven Star Sword Sect na may magandang relasyon kay Alvin ay nawala at may ngiti sa kanilang mga mukha. Nagyayelong malamig ang tingin ni Felix, at ang kanyang mukha ay malungkot. Walang silbi ang Zither Young Master na iyon, inaatake ng isang lumang sakit sa kritikal na sandali. Kung hindi, matagal nang namatay si Alvin. Si Alvin ay sumulong sa arena ng buhay at kamatayan at nilayon niyang lisanin ang arena ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, malungkot ang kanyang mukha at bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Sa halos parehong sandali, lahat ng mga nakatataas na Seven Star Sword Sect ay nagtaas ng kanilang mga ulo upang tumangala sa langit. Ang mga ulap at ambon ay lumundag sa kalangitan sa itaas. Whoosh! Ang isang walang katulad na mabilis na asul na kulay na dumadaloy na liwanag ay parang bulalakaw habang lumilipad ito pababa, at ang patutunguhan nito ay diretsyong nakatutok sa arena ng buhay at kamatayan. Malungkot ang mukha ni Alvin at nagmamadaling lumabas para umalis sa arena ng buhay at kamatayan. Bang! Narinig ni Alvin ang isang nakakatakot na tunog ng hangin na sumasabog na umalangaw-ngaw sa hangin sa likuran niya, at nang lumingon siya muli, napansin niya na isang napakalaking figure ang lumitaw sa himpapawid sa itaas ng arena ng buhay at kamatayan. Ito ay isang lumilipad na demonyong halimaw na nababalutan ng kulay asul na mga balahibo at may napakasamang hitsura, at ito ay nagpapakpak ng mga pakpak upang tumayo sa kalangitan. Ikalimang antas ng Void Initiation Stage na demonyong hayop. Sa kasalukuyan, ang espiritual na lakas ni Alvin ay tumaas sa Void Prying Stage, at nadiskubre niya ang paglilinang ng demonyong hayop na ito sa pamamagitan ng casual na pagpapalawak ng kanyang espiritual na lakas. Itong demonyong halimaw. Parang medyo pamilyar. Pinalaki ni Alvin ang demonyong hayop sa kanyang harapan na parang buwiter, at pakiramdam niya ay makikita niya ito sa isang lugar. Luban, bakit mo dinala ang taksil na ito sa aking Seven Star Sword Sect? Sa sandaling ito, ang boses ni Jiho ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo, at ngayon lang niya napansin na may dalawang tao na nakatayo sa likuran ng Vulture Demon Beast na ito. Kilala niya ang dalawang taong ito. Ang isa sa kanila ay ang pinuno ng Origin Convergent Sect na nakilala niya sa Demonic Lotus Blade Sect noong isang taon, si Luban. Ang ibang tao ay isang taong mas pamilyar kay Alvin, ito ay eksaktong taksil, si James. Ang dating alagad ng Inner Court ng Seven Star Sword Sect at ang sect leader, mga dating personal na disipulo ni Jiho. Jade Feather Vulture. Naalala ni Alvin na ang demonyong hayop na ito ay ang Sect Guardian Demon Beast ng Origin Convergent Sect. Para saan ang dinala ni Luban kay James? Para magpakita ng lakas. Sumimangot si Alvin dahil talagang hindi niya maintindihan kung bakit dadalhin ni Luban si James na isang taksil ng Seven Star Sword Sect sa Seven Star Sword Sect. Ito ay James. Ang taksil, James. Samantala, maraming tao ang nakakilala kay James at lahat sila ay nagpakawala ng agos ng pang-aabuso. I was wondering who it was, so it turns out to be this ungrateful bastard. May mukha pa talaga siyang lumapit sa Seven Star Sword Sect natin. Ang sect leader ay nagpalaki sa kanya sa pagiging isang henyo, ngunit siya ay nagtaksil sa sect leader at nagtaksil sa Seven Star Sword Sect. Siya ay tunay na kaiyahiya. He deserves death. Karamihan sa mga disipulo ng Seven Star Sword Sect sa tuktok ng Dubi Peak ay napuno ng matuwid na galit, at ang kanilang mga salita ay napuno ng galit. Tumayo si James sa Jade Feather Vulture at ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Go on and curse. Curse to your heart's content. All of you might not have the chance to curse in a moment. Malamig na sinulyapan ni James ang mga disipulo ng Seven Star Sword Sect sa tuktok ng Dubi Peak, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng bahagyang galit dahil sa kahihiyan at pang-aalipusta. Sect Leader Jiho, sana ay maayos ka. Ang pinuno ng Origin Convergent Sect na si Luban, ay nakangiting tumango kay Jiho, pagkatapos ay hindi na niya pinansin si Jiho at ipinukol ang kanyang nagbabagang tingin sa isang tao na nasa labas ng arena ng buhay at kamatayan. Napasimangot si Alvin nang mapansin niya ang titig ni Luban. Ano ang gustong gawin ni Luban? Ang puso ni Alvin ay bumigat at ang isang masamang premonition ay bahagyang lumitaw sa kanyang puso.
Alvin, noong una tayong magkita noong isang taon, gumamit ka ng cultivation sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage para talunin ang Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect, si Logan, at medyo nabigla ako. Ngunit hindi ko naisip na kahit ang Zither Young Master, si Sherman, ay talagang walang magawa laban sa iyo at dahan-daang tumingin kay Luban ngayon. Swerte lang naman. Walang pakialam na sumagot si Alvin. Kasabay nito, si Alvin ay lihim na nabigla sa kanyang puso. Kanina, hinawakan ng kanyang espiritual na lakas si Luban at napansin niya na ang paglilinang ni Luban ay talagang hindi mas mababa sa Jiho, at siya rin ay isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, isa pang dalawang napakalaking figure na parang maliliit na burol ang sumipol sa hangin habang sila ay bumaba mula sa mataas na kalangitan, bumababa upang tumayo sa kalangitan sa itaas ng Duby Peak at bumuo ng isang triangular na formasyon kasama ang Origin Convergence Sect Jade Feather Vulture. Leader ng Snow Moon Sect. Bumaba ang tingin ni Alvin sa isa sa napakalaking demonyong hayop. Ito ay isang puting crane at tiyak na nakita ito ng Snow Moon Sect Guarding Demon Beast, Cloud Sword Crane, at Alvin isang beses sa isang taon na ang nakakaraan. Samantalang ang pinuno ng Snow Moon Sect ay nakatayo na may magandang tindig sa likod ng Cloud Sword Crane. Ang Cloud Sword Crane na ito ay nasa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage. Ang pinuno ng Snow Moon Sect ay nasa ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Sinabi sa kanya ng espiritual na lakas ni Alvin ang eksaktong paglilinang ng tao at hayop sa harap niya. Sa ilang sandali, lumipat ang tingin ni Alvin upang bumaba sa isa pang napakalaking demon beast. Ito ay isang malaking ibon na ganap na pulang-pula at may kakaibang anyo, nang bahagya nitong ibinaba ang mga pakpak, nagbunga ito ng bugzo ng mainit na hangin na parang dalawang bola ng apoy na walang tigil na tumatalon. Leader ng Demonic Lotus Blade Sect. Hindi nagtagal, bumaba ang tingin ni Alvin sa matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ng pulang-pulang ibon, hindi ba't ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect, ang sect leader na si Long. Ang demonyong hayop na ito na may ganap na pulang-pula na balahibo ay talagang katulad ng Origin Convergence Sect Jade Feather Vulture at isang demonyong hayop sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Bukod pa riyan, ang Demonic Lotus Blade Sect's leader ay talagang isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nawala at ang kanyang isip ay walang katulad na kaguluhan pagkaraan ng maikling sandali. Malamang na hindi maganda ang pagdating ng 3 dakilang sect leader sa 7-star sword sect. Huminga ng malalim si Alvin at tumaas ang pakiramdam ng panganib sa kanyang puso. Hindi lang si Alvin ang nakadama ng panganib, lahat ng nakatataas na 7-star sword sect ay naging malungkot din. Pwede ko bang malaman kung bakit kayong tatlo ay pumunta sa 7-star sword sect ko sa pagkakataong ito? Tumingin si Jiho sa 3 leader ng sect sa 3 demonyong hayop, at seryoso ang ekspresyon niya habang nagtatanong siya ng may mahinang boses. Ang 3 sect leader ay sabay-sabay na dumating dito, at may kakaibang nangyayari. Leader ng sekta Jiho. Ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay tumingin kay Jiho at tumawa ng buong puso. Pumunta ako sa 7-star sword sect kasama si sect leader Luban, at sect leader Zo sa pagkakataong ito para sa isang bagay lang. Iyon ay ang pagsamahin ng ating mga sekta. Pagsamahin ng mga sekta. Sa sandaling matapos magsalita ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect, lahat ng tao mula sa 7-star sword sect na nasa tuktok ng Duby Peak ay may mga nalilitong ekspresyon. Pagsamahin ng mga sekta. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Tama ako. Ang pagdating ng 3 dakilang sekta ay talagang puno ng masamang hangarin. Sect Leader Long, mangyaring ipahayag ito ng malinaw, nakasimangot si Jiho at sinabi sa mahinang boses. Mula sa araw na ito, ang aking Demonic Lotus Blade Sect ay magsasama-sama sa Origin Convergence Sect at Snow Moon Sect. Kami ay pare-parehong tatawaging Asher Forest Tri-Sect. Ngayon, hanggat ang iyong 7-star sword sect ay pinagsama sa ating 3 sekta, ang 4 na sekta natin ay pare-parehong tatawaging Asher Forest Quad Sect. Mabagal na nagsalita ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect.
450. Pagsamahin ang mga sekta. Magsama sa sekta natin. Lahat ng tao mula sa 7-star sword sect na nasa tuktok ng Dubi Peak ay sa wakas ay nakabalot na sa bagay na iyon nang matapos magsalita ang leader ng Demonic Lotus Blade sect. Kaya pala ito pala ang ibig sabihin ng pinuno ng Demonic Lotus Blade sect. Pagsamahin ang mga sekta. Sumimangot si Jiho. Mga leader ng sekta, maaari ko bang malaman kung bakit bigla kayong nagnanais na pagsamahin ang inyong mga sekta? At maaari ko bang malaman kung hanggang saan ang pagsasama-samang ito? Ang pinuno ng Origin Convergence Sect ang pumalit. Sect Leader Jiho, ang tinatawag na kombinasyon ng mga sekta ay upang ganap na pagsamahin ang lahat ng ating mga dakilang sekta. Kapag ang 7-star sword sect ay pinagsama sa ating 3 dakilang sekta, ang ating 4 na sekta ay magbabahagi ng lahat ng cultivation resources, kabilang ang cultivation method, medicinal pills, spirit weapons, at iba pa. Kabilang dito ang sect guarding martial skills. Bukod dito, mula ngayon, ang 7-star sword sect, Demonic Lotus Blade sect, Origin Convergence sect, at Snow Moon sect, ay titigil na sa pag-iral. Ang aming 4 na sekta ay hindi na mahahati ng mga sekta at pantay na tatawaging Azure Forest Quad Sect. Ibahagi ang lahat. Kasama ang sect guarding martial skills. Ang 7-star sword sect ay titigil na sa pag-iral. Ang mga salita ni Luban ay naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Jiho. Sect Leader Luban, natatakot akong hindi ito mangyayari. Ang 7-star sword sect ay ipinasa mula sa founding ancestor ng aking 7-star sword sect, at ang kahulugan nito ay pambihira. Kung pagsasamahin ko ang 7-star sword sect sa inyong lahat, paano ko sasagutin ang lahat ng mga ninuno ng aking 7-star sword sect? Kaya, walang tutol ang 7-star sword sect ko kung gusto ng 3 mong sekta na pagsamahin ang isa't isa. Pero, imposible talaga na pumayag ang 7-star sword sect ko na pagsamahin ang mga sekta sa inyong lahat. Imposible talaga. Ang tono ni Jiho ay determinado at mapagpasyahan. Tama, huwag pagsamahin ang mga sekta. Bakit tayo magsasama-sama ng mga sekta? Ang 7-star sword sect natin ang numero 1 sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang nag-iisa. Exactly. That day, I came here because of the reputation of the 7-star sword sect as the number 1 sect in the Azure Forest Imperial Kingdom. Kung ang 7-star sword sect ay magsasama-sama sa ibang mga sect, ano pa ang silbi ng pagsali ko sa 7-star sword sect? Ang karamihan ng mga disipulo ng 7-star sword sect ay masiglang nag-usap at lahat ay ayaw magsama ng mga sekta. Mga leader ng sekta, nakita na ninyong lahat. Ang 7-star sword sect ko ay hindi angkop na pagsamahin ang mga sekta. Tiningnan ni Jiho ang 3 malalaking sekta na may kalmadong tingin habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Napansin ni Alvin na nang magdesisyon si Jiho, nagkatinginan ang 3 leader ng sekta at tila hindi nagulat. Gayunpaman, napansin ng kanyang matinding espiritual na lakas na ang hangarin ng pagpatay na mahinang lumitaw mula sa katawan ng 3 dakilang leader ng sekta sa unang posibleng sandali. Hindi maganda. Malungkot ang mukha ni Alvin at nagmamadali siyang nagpadala ng voice transmission kay Jiho. Sect Leader, natatakot ako na dumating ang 3 leader ng sekta na ito na may masamang intensyon. Si Jiho ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Swoosh! 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 3 hindi mapapantay ang matuli na alulong sa hangin ang biglang pamunit sa kalangitan. Isang napakalaking Grand Rock ang nangunguna, ang mga pakpak nito na kayang tumakip sa kalangitan ay nakabakaka nang makarating ito sa tuktok ng Dubi Peak sa isang kisap mata bago lumipad ng paikot-ikot, at ang orihinal nitong maputik na mga mata ay naglabas ng nakakatakot na ningning habang nakatitig ito ng diretso sa sect guarding demon beasts ng 3 malalaking sekta. Kuya Pong. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang makita niya ang napakalaking Grand Rock, at sa parehong oras, ang kanyang espiritual na lakas ay kumislap. Sa unang posibleng sandali, sinuri niya ang paglilinang ni Elder Pong. Ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Ang lakas ni Elder Pong ay mas malakas kaysa sa 3 sect guarding demon beast ng 3 dakilang sekta. Buntis, ang iyong espiritual na lakas ay bumuti muli.
Kahit ako ay halos hindi nakita mapansin. Sa sandaling ito, isang matanda na boses ang narinig sa tainga ni Alvin. Naunawaan ni Alvin na ito ang tinig ni Elder Pang. Kuya Pang, hindi ko inaasahan na mapapansin mo pa rin ako. Nagulat si Alvin sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi siya napansin noong ginamit niya ang kanyang spiritual force para suriin ang mga cultivations ng iba't ibang sect leaders at ng kanilang sect guardian demon beasts. Sa sandaling ito, sa halip ay napansin siya ni Elder Pang, at sapat na upang ipakita na hindi simple si Elder Pang. Ang aking kaluluwa ay likas na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong demonyong hayop dahil may bakas ng bloodline ng Goldwing Grand Rock sa aking katawan. Ang pagpapadala ng boses ni Elder Pang ay patuloy na pumasok sa mga tainga ni Alvin. Goldwing Grand Rock. Hindi napigilan ni Alvin na hanapin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor nang marinig niya si Elder Pang. Sa susunod na walang oras, nakakita siya ng mga talaan na may kaugnayan sa Goldwing Grand Rock sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang Goldwing Grand Rock ay isang kakilakilabot na demonyong hayop na nagtataglay ng natural na talento na hindi mas mababa sa Jade-Eyed Heavenly Mouse, at kapag sila ay tumanda na, nagawa nilang maging Demon Emperor na nagtataglay ng lakas na yumanig sa langit at lupa. Hindi ko talaga akalain na si Elder Pang ay tunay na magmamay-ari ng bloodline ng isang Goldwing Grand Rock. Kahit na bakas lang ito, sapat na upang payagan si Elder Pang na malampasan ang mga ordinaryong demonyong hayop. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Little Gold, alam mo ba ang Goldwing Grand Rock? Curious na tinanong ni Alvin ang maliit na gintong mouse sa ilalim ng kanyang manga sa pamamagitan ng voice transmission. Goldwing Grand Rock. Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Mukhang may mga talaan ng ganitong uri ng demonyong hayop sa loob ng mina ng mga alaala na nagising ako. Ang Goldwing Grand Rock ay dapat na isang inapo ng isang Saint Beast na katulad natin Jade-Eyed Heavenly Mice, ito ay sanay sa bilis. Sa bilis, napakakaunting mga demonyong hayop na kayang ikumpara sa pamilya ng Goldwing Grand Rock. Isa pang inapo ng Saint Beasts. Nagulat si Alvin sa kanyang puso. Sa lalong madaling panahon, bumaba ang tingin ni Alvin sa dalawa pang tao na lumitaw sa halos parehong sandali nang lumitaw si Elder Pang. Ito ay dalawang matandang lalaki. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay nakasuot ng asher na damit, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga hibla ng malalim na aura ng hangin habang siya ay nakatayo sa kalangitan. Ito ay hangin. Wind concept. Nagulat si Alvin sa loob. Kasunod nito, bumaba ang kanyang tingin sa isa pang matanda. Ang matandang ito ay nakasuot ng kulay abo na damit, at habang siya ay nakatayo doon, ang kanyang buong katawan ay tila naging isang matalim na espada, at sa lugar ng kalangitan na kanyang kinatatayuan, ang daloy ng hangin sa kalangitan ay lumipad na parang natatakot sila sa espadang chi na kanyang inilabas. Nakakatakot na sword concept. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Ang spiritual na lakas na kanyang iniunat ay napansin sa unang posibleng sandali na ang lakas ng matanda na ito na kulay abo na nakadamit ay nalampasan ang asul na nakadamit na matandang lalaki. Higit sa lahat, ang dalawang matandang ito ay parehong eksperto sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Martial Uncle Shane, Martial Uncle Ming. Elder Shane, Elder Ming. Jiho at ang lahat ng nakatataas na 7-star sword sect ay magalang na yumuko sa dalawang matandang lalaki. Mga matandang tagapangalaga. Maraming mga alagad ng 7-star sword sect ang magalang na yumukod sa dalawang matandang lalaki. Sila ang dalawang dakilang guardian elder ng 7-star sword sect. Elder Shane at Elder Ming. Nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng dalawang matandang lalaki. Dahil dumating ka, kung gayon bakit itatago ang iyong sarili? Sa sandaling ito, napansin ni Alvin na ang matanda na may kulay abong nakadamit ay biglang tumangala sa langit at nagsalita ng walang pakialam. Kasabay nito, ang origin energy ay tumaas sa kanyang katawan, at ito ay talagang nag-transform sa isang napakalaking espada na bumabalot sa kanyang buong katawan. Kasunod nito, isang nakakatakot na konsepto ng sword ang pumulupot sa napakalaking espada na naipon mula sa origin energy, at naglabas ito ng nakakatakot na aura. Swish!
Biglang sumulpot ang napakalaking espada sa kalangitan, tumago sa ulap at ambon sa itaas ng langit, na parang nag-transform sa isang walis na tinangay ang mga ulap at ambon at kalangitan. Bang! Sinamahan ng napakalaking putok, 6 na figure ang pumutol sa abot tanaw habang sila ay bumababa. 3 sa kanila ay tila nalungkot. Ito ay 6 na matatandang lalaki na ngayon ay nahahati sa 3 grupo na ang bawat isa ay bumaba sa gilid ng 3 leader ng sect upang magkabalikat sa kanila. Malinaw na eksperto sila sa 3 dakilang sekta. 3 tao sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, 3 pa sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Matapos umasa sa kanyang matinding spiritual force upang makita ang mga cultivations ng 6 na tao, ang mukha ni Alvin ay nagbabala. Kasama ang 3 sect leaders at ang 3 sect guardian demon beasts, ang kabuoang mga eksperto sa panig ng 3 malalaking sekta kabilang ang mga demonyong hayop ay 5 sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, 6 sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage, at 1 sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage. Samantalang sa gilid ng 7-star sword sect, mayroon lamang 4 sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, 1 sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage, 3 sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage, 2 sa ika-2 antas ng Void Initiation Stage, at 1 sa unang antas ng Void Initiation Stage. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Elder Shane, karapat-dapat kang maging walang kapantay na sword cultivating genius ng 7-star sword sect, talagang naintindihan mo na ang ika-7 antas ng sword concept. Kahanga-hanga. Isang matipunong matandang lalaki na may pulang damit ang nakatayo sa gilid ng demonic Lotus Blade sect's leader, at ang matalas niya mga mata ay may kaseryosohang pinaghalo sa loob habang nakatingin siya sa matanda na nakaabon na nakadamit sa di kalayuan. Alderman Wu, hindi ko inaasahan na ang isang matandang kambing na tulad mo ay personal na pupunta dito. Mukhang lahat kayo ay may balak na tanggalin ang 7-star sword sect ko ngayon. Ang matandang nakadamit na kulay abo ay tiyak na si Elder Shane ng 7-star sword sect, at siya ay nagsalita ng walang pakialam. Ang kanyang tono ay ganap na nagpahayag ng kanyang layunin sa pagpatay at sword chi na bumaril sa langit. Elder Shane, nagkakamali ka. Ang asul na nakadamit na matandang lalaki na nakatayo sa Cloud Soar Crane sa tabi ng pinuno ng Snow Moon Sect ay tumingin kay Elder Shane, pagkatapos ay sinabi niyang dahan-dahan, hanggat ang 7-star sword sect ay handa na sumama sa ating 3 dakilang sekta ngayon at makiisa sa Asher Forest Quad Sect. Lahat tayo ay humingi ng tawad kay Elder Shane bago umalis. Eksakto. Ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng Origin Convergence Sect's leader sa Jade Feather Vulture ay tumango rin. Ang 3 matandang ito sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage ay dapat ang pinakamalakas na Guardian Elders ng 3 dakilang sekta. Mukhang handa silang dumating ngayon. At saka, wala ni isa sa kanila ang may magandang intensyon. Kumislap ang tingin ni Alvin at labis siyang natakot. Ang pinakamalakas na eksperto sa 3 malalaking sekta ay natipon na ngayon, na natipon sa Duby Peak ng 7-star sword sect. Kung ito ay mga eksperto ng alinman sa mga sekta, ang 7-star sword sect ay hindi matatakot. Kahit na ang mga eksperto ng 2 sekta ang dumating na magkasama, ang 7-star sword sect ay maaaring hindi sila kayang labanan. Ngunit ngayon, dumating na ang mga eksperto ng 3 sekta, at sa 7-star sword sect, walang alinlangan na ito ay isang kalamidad. Imposible. Ang sagot ni Elder Shane ay napakasimple at direkta. Ang mga eksperto ng 3 dakilang sekta ay hindi nagulat sa sagot ni Elder Shane, at sila ay walang pakialam na ekspresyon. Malamang may intensyon ang 3 dakilang sekta na lipulin ang 7-star sword sect. Kung tungkol sa pagsasama-sama ng 4 na dakilang sekta, malamang na inaasahan na nila na imposibleng magkasundo ang 7-star sword sect noon pa man. Umikot ang pag-iisip ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Paano ang 7-star sword sect, ang numero 1 sekta sa Asher Forest Imperial Kingdom ay yuyuko at sumama sa iba pang mga sekta? Mas gugustuhin ng isang tao ang mamatay kaysa mapahiya. Hindi pinahintulutan ng 7-star sword sect na labagin ang karangalan nito. Senior Brother Alvin. Biglang dumating si Morris sa tabi ni Alvin at nag-aalala siya.
Ano ba talaga ang gustong gawin ng mga tao mula sa tatlong dakilang sekta? Umiling si Alvin. Dumating sila na may masamang intensyon. Sa tuktok ng Duby Peak, ang kapaligiran ay biglang naging kakaiba, at ang paghaharap sa pagitan ng mga eksperto ng tatlong dakilang sekta at ng Seven Star Sword Sect ay matrigger anumang oras. 451. Halos lahat ng mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ay natipon sa tuktok ng Duby Peak, at isang daloy ng mga tao ang dumaloy dito, ngunit sa sandaling ito, sa halip ay nakakatakot na tahimik. Isang alon lamang ng mabibigat na paghinga na ritmong tumataas baba ng walang katapusan. Sa mga disipulo ng Seven Star Sword Sect na naroroon, bukod sa tridor ng Seven Star Sword Sect, si James, sa tabi ng pinuno ng Origin Convergence Sect, ang natitirang mga tao sa mga miyembro ng tatlong dakilang sekta na dumating sa tuktok ng Duby Peak ay mga taong malayo sa kanilang maabot. Hindi lamang ito malayo sa kanilang maabot ngunit sila ay katulad na malayo sa maabot ng karamihan sa mga nakatataas na Seven Star Sword Sect na naroroon. Bukod kay James, lahat ng miyembro ng tatlong dakilang sekta ay umiiral sa Void Initiation Stage. Kahit na ang pinakamahina sa kanilang lahat, ang demonyong hayop na Cloudsoar Crane, ay isang pag-iral sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage. Sect Leader Jiho, sinabi ni Elder Shay na imposible. Sa palagay mo rin ba? Ang pinuno ng Origin Convergence Sect na si Luban, ay tumitig kay Jiho na may nag-aalab na titig at isang tipid na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling matapos magsalita si Luban, ang mga tingin ng lahat ng naroroon, kabilang si Alvin, ay bumaril kay Jiho. Kung ang Seven Star Sword Sect ay nabubuhay, ako, si Jiho, ay buhay. Kung ang Seven Star Sword Sect ay wala na, ako, si Jiho, ay patay kahit na ako ay buhay. Ipinahayag ni Jiho ang kanyang paninindigan sa isang pangungusap. Kung ang Seven Star Sword Sect ay makikipagkompromiso para sa kaligtasan nito at pagsamahin ang sarili sa tatlong malalaking sekta upang mabuo ang Azure Forest Quad Sect, kung gayon kahit na sila ay mabubuhay, ito ay parang kamatayan. Kahit na mabubuhay pa tayo, parang kamatayan. Ang mga salita ni Jiho ay parang fuse, ganap na kumikidlat ang nagliliyab sa kapaligiran sa pinangyarihan. Karamihan sa mga disipulo ng Seven Star Sword Sect na naroroon ay namumula sa pagkabalisa habang sila ay sumisigaw ng malakas, at ang kanilang kahangahangang paraan ay parang isang bahaghari na bumaril sa kalangitan. Maraming walang hugis na alon ng tunog ang tumaas at bumagsak, na kumalat sa buong 7 dakilang sword peak ng Seven Star Sword Sect, na umuugong ng walang katapusan. Ang mga disipulong ito ng Seven Star Sword Sect ay halatang sumang-ayon sa mga salita ni Jiho. Siyempre, maraming mga disipulo ng Seven Star Sword Sect na sobrang mapatla ang mga ekspresyon, at ang kanilang mga katawan ay hindi namamalayan na nagsimulang manginig. Nadama nila ang panganib na malapit nang dumating. Ayokong mamatay, ayoko pang mamatay. Ang mga disipulong ito ng Seven Star Sword Sect ay walang katulad na takot sa kanilang mga puso. Bukod kay Leon na bahagyang lumubog ang mukha at may masalimuot na titig, ang natitirang Seven Star Sword Sect na mataas ang lahat ay may matatag at walang takot na ekspresyon. Nagtataglay ng paninindigan ng panata na mabubuhay at mamamatay kasama ng sekta. Ha. Biglang humagalpak ng tawa si Luban, tumawa ang kanyang tawa sa buong paligid at pinigilan ang mga boses ng pulutong ng mga disipulo ng Seven Star Sword Sect. Sect Leader Jiho, maaaring gusto mo talagang sayangin ang iyong buhay at ang buhay ng lahat ng nasa Seven Star Sword Sect alang-alang sa pangalang Seven Star Sword Sect. Gusto mo bang sundan ang Seven Star Sword Sect sa yapak ng Mountain Split Sect? Sa sandaling sinabi ito ni Luban, lahat ng miyembro ng Seven Star Sword Sect ay maasim. Mountain Split Sect. Kayong lahat. Lahat kayo ay nilipol na ang Mountain Split Sect. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Leon habang nagtatakang nagtanong. Eksakto. Ang Mountain Split Sect ay tumigil sa pag-iral hindi nagtagal bago ito. Bukod sa ilang mga alagad ng Mountain Split Sect na handang sumali sa ating Azure Forest Tri-Sect, ang leader ng Mountain Split Sect, Guardian Elder, Sect Guardian Demon Beast, at ang iba't ibang higher-up ng Mountain Split Sect ay patay na lahat. Ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ang pumalit sa usapan at nagsalita ng malinaw na boses.
Swish! Swoosh! Swish! Swoosh! Kaagad, hindi mahalaga kung ito ay ang 7-star sword sect na nakatataas o ang mga disipulo ng 7-star sword sect, lahat sila ay namutla. Ang Mountain Split Sect, isa sa 5 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom ay nalipol ng ganito. Mountain Split Sect. Sect Leader Teng. Huminga ng malalim si Alvin at dahan-daang pumikit. Isang taon na ang nakalilipas, sa martial competition ng 5 dakilang sekta, si Alvin ay sunod-sunod na natalo sa mga disipulo ng Mountain Split Sect at naging sanhi ng labis na pagkawala ng mukha ng Mountain Split Sect. Gayunpaman, hindi lamang hindi nagalit ang pinuno ng Mountain Split Sect, sa halip ay taos-puso niyang inimbitahan si Alvin sa Mountain Split Sect upang maging bisita. Si Alvin ay may magandang impresyon kay Sect Leader Teng. Ngunit ngayon, nang marinig niya na ang Mountain Split Sect na pinamumunuan ni Sect Leader Teng ay talagang nalipol ng ganito, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Gaano kabigat ang Mountain Split Sect na isa sa 5 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom? Ngunit ito ay talagang nawala ngayon. Sa ilang sandali, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Kahit na ang lakas ng 7-star sword sect ay higit na nalampasan ang Mountain Split Sect, ngayong dumating na ang mga nangungunang eksperto ng 3 dakilang sekta, maging ang 7-star sword sect ay may puso ngunit kulang sa lakas. Hindi mahalaga kung ito ay sa bilang o lakas, ang mga nangungunang eksperto ng 3 dakilang sekta ay nagtataglay ng labis na nakakagulat na kakayahan at nalampasan nila ang 7-star sword sect. Munting ginto, marahil ay ililibing tayo kasama ng sekta dito ngayon. Bahagyang hinawakan ni Alvin ang kanyang manggas habang kinakausap niya ang maliit na gintong mouse sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, tiyak na makakaligtas tayo. Naaliw ang maliit na gintong mouse sa pamamagitan ng voice transmission. Mabuhay! Umiling lang si Alvin at ngumiti nang marinig niya ang walang muwang na salita ng maliit na gintong daga, at hindi siya sumagot. Wala siyang pag-asa dito. Malamang na walang sino man sa grupo ng mga miyembro ng 7-star sword sect ang makakatakas para sa kanilang buhay sa ilalim ng mga mata ng mga eksperto mula sa 3 dakilang sekta. Sa sandaling ito, bang! 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 Tila isang lindol sa tuktok ng dubipik habang papalapit ang hindi mabilang na tunog ng mabibigat na yabag. Mga miyembro ito ng Demonic Lotus Blade Sect. At ang mga miyembro ng Origin Convergent Sect. Dumating na rin ang mga miyembro ng Snow Moon Sect. Kasabay ng pagtaas-baba ng mga nakakagulat na tandang na tumutunog mula sa mga disipulo ng 7-star sword sect, ang paligid ng tuktok ng dubipik ay natatakpan ng mga miyembro mula sa 3 sekta. Halos lahat ng mga taong ito ay mga disipulo sa loob ng korte ng 3 malalaking sekta, at mayroong maraming matatanda ng mga sekta. Malinaw, ang 3 malalaking sekta ay dumating na handa para sa kapakanan ng pagpuksa sa buong 7-star sword sect ngayon, pagkatapos ay papayagan nito ang Azure Forest Tri-Sect mula sa kombinasyon ng kanilang 3 sekta na tumayo lamang sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sa oras na iyon, kahit na ang imperial na pamilya ng Azure Forest Imperial Kingdom ay malamang na matakot sa puwersang nagpapapigil ng Azure Forest Tri-Sect. Handa akong i-turn over sa Azure Forest Tri-Sect, willing akong i-turn over sa Azure Forest Tri-Sect. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Isang disipulo ng 7-star sword sect ang tumingin sa mga elder at mga disipulo ng 3 malalaking sekta na nakapaligid sa kanya at nagsalita sa gulat. Ang mga disipulo ng 7-star sword sect na handang sumali sa ating Azure Forest Tri-Sect ay maaaring pumunta sa likuran ng mga disipulo ng ating Azure Forest Tri-Sect ng mag-isa. Huwag isipin na tumakas, kung hindi, tiyak na mamamatay kayo. Malinaw ang boses ng leader ng Demonic Lotus Blade Sect, at ganap nitong nadurog ang mental line of defense sa puso ng maraming disipulo ng 7-star sword sect. Handa akong lumiko. Ayoko pang mamatay. Ayokong mamatay, ayoko pang mamatay. Agad-agad, maraming 7-star sword sect na disipulo ang dumaloy patungo sa Azure Forest Tri-Sect disciples. Ang 7-star sword sect na ito ay halos mga disipulo sa labas ng korte na walang pakiramdam na kabilang sa 7-star sword sect.
You deserve death for betraying the sect. Naging malamig ang tingin ng maraming 7-star sword sect sa Inner Court Disciple, at direktang pinatay nila ang mga disipulo sa labas ng 7-star sword sect na gustong ipagkanulo ang 7-star sword sect. Sa ilang sandali, ang lupa sa tuktok ng Dubi Peak ay nabahira ng dugo. Marami sa mga disipulo ng 7-star sword sect na gustong ipagkanulo ang sekta at bumaling sa Azure Forest Trisect ang nakakita sa eksenang ito, at ang kanilang mga mukha ay namutla, hindi ng ahas na muling gumawa ng padalos-dalos. Sect Leader Jiho, maaari bang ang iyong 7-star sword sect ay napakadiktador at hindi payag na ang mga disipulo sa iyong sekta ay makahanap ng isang mas mahusay na sekta at makahanap ng ibang paraan ng kaligtasan? Ang pinuno ng Snow Moon Sect ay tumingin kay Jiho at nagtanong. Huwag na, huwag na. Bumantong hininga si Jiho, at ang kanyang buong katawan ay tila ganap na walang kapangyarihan. Mga alagad na handang mabuhay at mamatay kasama ng sekta, pakinggan ninyo ang aking mga utos. Bawat isa ay may kanya-kanyang hangarin. Bawal kayong patayin ang mga dating alagad ng sekta. Mga dating alagad ng sekta. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na naglalaman ng labis na kawalan ng kakayahan at kalungkutan na pinaghalo sa loob. Sa sandaling matapos magsalita si Jiho, ang mga disipulo ng 7-star sword sect ay agad na lumabas ng desperadong lumabas. Sa susunod na walang oras, higit sa kalahati ay umalis. Ang natitirang mga tao ay higit sa 100 dagdag na mga tao, at sila ay halos mga disipulo sa loob ng korte. Ang mga unggoy ay nagkakalat kapag ang puno ay nahulog, marahil ito ay nagsasalita ng isang sitwasyon tulad ng ngayon. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso, at wala siyang kahit katiting na galit sa mga disipulong ito na piniling umalis sa 7-star sword sect. Katulad ng sinabi ni Jiho, lahat ay may kanya-kanyang hangarin. Bukod dito, ang mga disipulong ito ng 7-star sword sect ay hindi maihahambing sa mga personal na disipulo ng Peak Masters at Elders, hindi sila nakatanggap ng labis na pabor noong sila ay nasa 7-star sword sect. Lalo silang umasa sa kanilang sarili. Ang 7-star sword sect ay nagbigay lamang sa kanila ng karangalan ng isang pagkakakilanlan, at ang kanilang pakiramdam ng pagiging kabilang sa 7-star sword sect ay limitado. Hindi ako nagkamali sa huli. Maraming mga nakatataas na 7-star sword sect ang tumingin sa mga figure ng kanilang mga personal na disipulo sa loob ng grupo ng mga disipulo ng 7-star sword sect na nanatili, at ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Guro, masusuklian lang ng disipulo ang kabutihang ipinakita mo sa disipulo sa kabilang buhay. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog. Isang binata na nakasuot ng puting damit na lalapit sa gilid ng tuktok ng Dubi Peak mula pa noong unang panahon ay kumislap, na tila nag-transform sa isang matalim na araw na kumikislap sa likod ng mga disipulo ng Azure Forest Trisect bago nawala sa gitna ng karamihan. Felix. Kinilala ni Alvin na ang disipulong ito sa loob ng korte na nagtaksil sa 7-star sword sect ay mismong personal na disipulo ng guro ng Merrick Peak, si Felix. Noong araw na iyon, sa Outer Court Martial Competition, minsang nabalitaan ni Alvin na si Felix ay ang disipulong pinakagusto ng Peak Master ng Merrick Peak, at nakahanap pa siya ng Grade 7 Spirit Sword na nagbibigay ng 30% amplification para sa kanya. Masasabing ang Merrick Peak's Master ay nagtaguyod kay Felix na maging isang henyo nang hindi nagpipigil kahit kay titing. Ngunit ngayon, si Felix sa halip ay naging una sa mga personal na disipulo ng mga nakatataas na 7-star sword sect na nagtaksil sa sekta. Hindi karapat-dapat na alagad. Isang paputok na sigaw ang biglang narinig sa tenga ni Alvin. Kasunod nito, nakita ni Alvin na ang mukha ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gitna ng mga nakatataas sa 7-star sword sect na kaparehong nakasuot ng puting damit ay namula-pula, pagkatapos ay ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas, at siya ay nagalit hanggang sa limitasyon. Papatayin kita! Swoosh! Agad, gumalaw ang Merrick Peak's Master, na tila nag-transform sa isang matalim na espada na direktang kumislap. Sa kalangitan, isang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon at 2,000 sinaunang mammoth na mga silhouette ay sumugod sa hila. Ikasyam na antas ng Void Priang Stage. Master, patawarin mo ako.
Nagtago si Felix sa likod ng mga disipulo ng Asher Forest Trisect, nang makita niya ang kanyang master na kumikislap, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay natakot at hindi mapalagay. Hindi nagtagal, nakahinga siya ng maluwag. Dahil ang isang ikasyam na antas ng Void Prying Stage na Elder ay lumabas mula sa puwersa ng Asher Forest Trisect at pinahinto ang Merrick Peaks Master. Guro, huwag kang mag-alala, tiyak na ipagkakalat at uunlad ko ang kakayahan na ipinamana mo sa akin. Humayo ka ng payapa, aalalahanin ng alagad ang iyong kabutihan sa buong buhay ko. Huminga ng malalim si Felix at pinigilan ang takot sa kanyang puso bago nagsalita sa Merrick Peaks Master. You unfilial disciple. Ang Merrick Peaks Master ay nagalit sa puntong ang kanyang vital energy at dugo ay kumulo, at ang kanyang mukha na namumula na ay nagalit hanggang sa puntong pilit niyang iniluwa ang isang subo ng dugo. 452. Ang Felix na ito ay simpleng walang utang na loob na bastard tulad ni James. Ang mga grupo ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na piniling mabuhay at mamatay kasama ang sekta ay tumingin sa malayong Felix at hindi napigil ang magmura. Felix. Tumingin si Alvin kay Felix at kumislap sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Ang iba pang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay hindi kailanman nakatanggap ng anumang pabor mula sa 7-Star Sword Sect, kaya ang pagpili na umalis sa 7-Star Sword Sect ay masasabing sumusunod sa kanilang sariling mga adhikain, at hindi niya naramdaman na ito ay mali. Ngunit ang Felix na ito ay pinangalagaan ng Peak Master ng Merrick Peak, at ang pabor na natanggap niya mula sa 7-Star Sword Sect ay hindi mabilang. Ang isang taong tulad nito na nagtataksil sa 7-Star Sword Sect ay nagdulot kay Alvin na makaramdam ng matinding paghamak. Nang akala ng lahat ay aatake ang mga eksperto ng tatlong dakilang sekta. Alvin. Ang pinuno ng Origin Convergent Sect, si Luban, ay tumingin kay Alvin. Sa buong Asher Forest Imperial Kingdom, walang makakapantay sa natural mong talento. Kahit na ang iyong likas na talento ay masasabing hindi pa nagagawa. Bakit pipiliin mong mabuhay at mamatay kasama ang 7-Star Sword Sect? Bakit hindi sumali sa Asher Forest Trisect natin? Gamit ang iyong likas na talento, kung hindi imposible para sa iyo na maging ang nag-iisang sect leader ng Asher Forest Trisect. Inihagis ni Luban ang isang sanga ng oliba kay Alvin. Guro. Dahil sa mga salita ni Luban, naging malungkot ang ekspresyon ni James at nagmamadaling sinabi niya, Guro, hindi maaaring payagang mabuhay si Alvin. Tiyak na magiging isang malaking kapahamakan siya kung hahayaan siyang mabuhay, at magdadala siya ng sakuna sa ating Asher Forest Trisect. Tumahimik ka. Paanong hindi alam ni Luban ang iniisip ni James, at diretso siyang pumutol at pinutol si James. Naging sanhi ito ng pamumula ng mukha ni James at naging hindi maihahambing na hindi magandang tingnan. Alvin. Tinitigan ni James si Alvin ng may galit, dahil sa una niyang akala ay magagawa niyang magpakita ng lakas at makitang mapapatay si Alvin. Ngunit sino ang nakakaalam na gusto talaga ng kanyang master na i-recruit si Alvin sa Asher Forest Trisect? Sa sandaling pumasok si Alvin sa Asher Forest Trisect, may isip niya na ito ay magiging katulad noong siya ay nasa 7-Star Sword Sect, at siya ay ganap na malalampasan ni Alvin nang walang anumang pagkakataong tumayo. Hindi siya nagbitiw sa kapalarang ito. Ngunit kahit na ayaw niya ngayon, wala siyang ibang pagpipilian. Malinaw, ang kanyang halaga ay mas mababa kaysa kay Alvin sa mga mata ng kanyang guro. Alvin, ikaw ay isang walang katulad na henyo, at ang iyong mga nagawa sa hinaharap ay hindi masusukat. Naniniwala kami na ikaw ay isang matalinong tao at alam kung paano ka dapat pumili. Hanggat umalis ka sa 7-Star Sword Sect at sumali sa aming Asher Forest Trisect, tiyak na gagamitin namin ang pinakamahusay na mapagkukunan ng pagtatanim upang alagaan ka. Ang pinuno ng Snowmoon Sect ay tumingin kay Alvin habang sinusubukan niyang i-recruit si Alvin. Eksakto. Hanggat sumali ka sa aming Asher Forest Trisect, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Sa iyong napakapangit at walang katulad na likas na talento, tiyak na ikaw ang magiging numero 1 tao sa Asher Forest Imperial Kingdom sa hinaharap, sabi ng Demonic Lotus Blade Sect's leader. Nakita na nila dati ang likas na talento ni Alvin.
Isang taon na ang nakalipas, naintindihan niya ang Elementary Win 4 sa edad na 22 at natalo ang Swordiang Master, si Logan. Ngayon, ginawa pa niyang umatras sa pagkatalo ang Zetheriang Master, si Sherman. Sa kasalukuyan, si Alvin ay 23 taong gulang pa lamang, ngunit nadurudge na niya ang 2 sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. Kung siya ay bibigyan ng 1 o 2 taon ng oras, kahit na ang taong nasa tuktok ng 5 dakilang Young Masters ay malamang na hindi niya makakapareha. Ang 3 dakilang leader ng sekta ay naghagis ng isang sanga ng oliba kay Alvin sa parehong sandali. Sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, marahil si Alvin lamang ang nakakuha ng ganoong paggamot. Ilang sandali, ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay bumaba kay Alvin. Malinaw na alam ng lahat na hanggat nakaligtas si Alvin, tiyak na magiging isang mahusay na tao siya sa hinaharap. Nanindigan si Alvin at nanatiling hindi kumikibo patungo sa pagre-recruit ng 3 dakilang leader ng sekta, at siya ay may walang pakialam na ekspresyon na parang hindi niya narinig ang mga ito, nanatiling hindi natinag kahit na gumuho ang mount. Tay sa harap niya. Alvin. Sa wakas, nagsalita si Jiho sa mahinahong tono. Katulad nga ng sinabi nilang tatlo, with your natural talent, your accomplishments in the future is immeasurable. I will not blame you if you choose to join their sect. Eksakto, Alvin, hindi ka namin masisisi. Nagsalita rin sina Frank, Kenshin, at Elder B. Hindi halatang nanginginig ang katawan ni Alvin nang marinig niya silang tatlo, at isang bakas ng init ang lumitaw sa kanyang puso. Nagtataka ako kung paano pipiliin ni Senior Brother Alvin. Maraming 7-star sword sect na mga disipulo ang hindi maiwasang bahagyang mataranta. Sa kanilang puso, umaasa sila na makakaligtas si Alvin, ngunit umaasa rin sila na pipiliin ni Alvin na mabuhay at mamatay kasama ang 7-star sword sect. Walang hugis, si Alvin ay naging espiritu ng 7-star sword sect. Kung pipiliin ni Alvin ang pagkakanulo, walang alinlangang madidismaya sila. Maaari akong sumali sa Azure Forest Tri-sect mo. Tumingin si Alvin sa 3 leader ng sekta at dahan-daang nagsalita. Ngunit, lahat kayo ay kailangang sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng pagbuntong hininga ng maraming disipulo ng 7-star sword sect. Siyempre, mayroon ding ilang mga disipulo ng 7-star sword sect na nakahinga ng maluwag. Lahat ng mga disipulo ng 7-star sword sect tulad nina Sonny, Linda, Morris, Andong, at ang iba pang mga disipulo na may magandang relasyon ay lahat ay masaya na si Alvin ay nakaligtas. Anong kondisyon? Tanong ng leader ng Demonic Lotus Blade Sect. Ang mga tingin ng lahat na naruroon ay nakatutok kay Alvin. Na-curious sila. Maaari akong sumali sa Azure Forest Tri-sect na kombinasyon ng iyong 3 magagaling na sekta. Ngunit ang iyong Azure Forest Tri-sect ay dapat maggarantiya na address mula sa 7-star sword sect, at garantiya na hindi na muling sasalakayin ang 7-star sword sect sa hinaharap. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagsasalita siya ng salita sa salita. Ang kalagayan ni Alvin ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 ripple. Walang inaasahan na si Alvin ay magsasalita ng ganoong kondisyon. Sa simula, nang sabihin ni Alvin na maaari siyang sumali sa Azure Forest Tri-sect, kahit na ang ilan sa mga nakatataas at disipulo ng 7-star sword sect ay walang sinabi, medyo hindi pa rin sila komportable sa kanilang puso. Ngayon, nang magsalita si Alvin tungkol sa kanyang kalagayan, ang disgusto sa kanilang mga puso ay ganap na nawala. Masasabing kung hindi nagsalita si Alvin tungkol sa kondisyong ito, pinagtaksilan niya ang 7-star sword sect para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit ngayon, nang magsalita si Alvin tungkol sa kanyang kalagayan, ang kalikasan nito ay ganap na naiiba. Naging tiisin ang kahihiyan upang pasanin ang mabigat na pasan. Nagdulot ito sa kanila ng malalim na pagsamba. Imposible. Ang 3 dakilang leader ng sekta ay sabay na umiling at tinanggihan ang kalagayan ni Alvin. Alvin, gusto ka naming i-recruit sa aming Azure Forest Tri-sect na walang alinlangan dahil mataas ang tingin namin sa natural mong talento. Gayunpaman, bagamat mataas ang tingin namin sa iyo, hindi ito nangangahulugan na makakagawa kami ng ganoong kalaking konsesyon.
Ang Seven Star Sword Sect ay dapat na pauksain ngayon. Ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay tumingin kay Alvin na may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Maaari mong piliin na baguhin ito sa ibang kondisyon, o maaari mong piliin na mabuhay at mamatay kasama ang Seven Star Sword Sect. Ang mga sect leaders ng Origin Convergent Sect at Snowmoon Sect ay tumango rin. Palitan mo ng ibang kondisyon. Sumimangot si Alvin at tila nasa medyo mahirap na posisyon. Kasabay nito, maraming voice transmission ang pumasok sa mga tainga ni Alvin, at lahat sila ay nagpapayo sa kanya na huwag piliin na mabuhay at mamatay kasama ang Seven Star Sword Sect. Ang mga voice transmission na ito ay nagmula sa mga higher up ng Seven Star Sword Sect, hindi kasama si Leon, at ang grupo ng mga disciples ng Seven Star Sword Sect. Malinaw, ang kondisyong binanggit ni Alvin kanina ay naging sanhi ng karamihan sa mga miyembro ng Seven Star Sword Sect na mapuno ng paghanga kay Alvin, at wala ni isa sa kanila ang naghangad na sirain ni Alvin ang kanyang magandang kinabukasan para sa kanila. Dapat magkaroon ng magandang kinabukasan si Alvin. Sa sandaling ito, bahagyang nanginig ang puso ni Alvin. Nararamdaman niya na ang mga voice transmission na ito ay nagmula sa puso at lahat sila ay talagang taos-pusong sinadya. Ngunit habang mas naging ganito, mas bumibigat ang damdamin ni Alvin. Kaya ba niyang lumayo sa ganoong sitwasyon? Siya ba ang ganoong klase ng tao? Sa kabutihang palad, umalis sina Kelly at Little Megan kasama si Peak Master Jean. Kung hindi, natatakot ako na mahirap para sa kanila na tumakas mula sa kalamidad na ito. Sa sandaling ito, naalala ni Alvin sina Kelly at Megan, at hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Alvin, limitado ang pasensya namin, tapos ka na bang mag-deliberate? Sumimangot ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect at bahagyang naiinip na nagsalita. Pagkatapos ay papalitan ko ito sa ibang kondisyon. Inangat ni Alvin ang kanyang ulo upang tingnan si Luban, pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay James na nasa likuran niya. Ang kondisyon ko ay, gusto kong mamatay sina James at Felix. Hanggat patay na sila, maaari akong sumang-ayon na sumali sa Azure Forest Trisect. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, tumahimik ang eksena na parang isang nahulog na pin ang maririnig. Si James at Felix ay naging sentro ng atensyon. Namutla ang mga mukha nila. Guro, huwag maniwala sa kanya, huwag maniwala sa kanya. Napansin ni James si Luban na lumingon para tingnan siya, at ang kanyang mukha ay namutla habang nagmamadaling magsalita. Tama, huwag maniwala sa kanya, huwag maniwala sa kanya. Napansin ni Felix na tila nagbago ang tingin sa kanya ng mga disipulo at elder ng Azure Forest Trisect sa paligid niya, at siya ay natakot hanggang sa siya ay nanginginig at nasa matinding gulat. Hanggat patay na sila, willing ka talagang sumali sa Azure Forest Trisect natin. Tumingin si Luban kay Alvin na parang gusto niyang kumpirmahin ito. Oo. Tumango si Alvin, ang kanyang tingin ay may pangungutya habang nakatingin kay James na may nakakatakot na maputlang ekspresyon at walang pakialam na nagsabi, James, sa sandaling ito, sa tingin mo ba ito ay balentuna? Noong araw na iyon, pinagtaksilan mo ang sekta at sumapi sa Origin Convergent Sect nang walang ibang dahilan na dahil kung kinuha ko ang iyong personal na diskurso, ikaw pa rin ang magiging limpel ng sect ngayon. Mamatay sa isang salita mula sa akin. Before me, you're bound to be a loser forever. Your life is bound to be lived under my shadow. Ang puso ni Alvin ay tumatak sa puso sa bawat salita. Ikaw. Nagalit si James hanggang sa namula ang kanyang mukha, at nang makita niyang tumingin sa kanya si Luban ay nanlaki ang mga mata na naglalabas ng layuning pumatay, siya ay lubos na nataranta. Guru, hindi. Huwag. Hindi. Biglang huminto ang boses ni James. Dahil madaling nabasag ni Luther ang bungo ni James sa pamamagitan ng pagkaway ng kanyang kamay, na ikinamatay niya. Namutla ang mukha ni Felix nang makita niya ang eksenang ito. Tumakas ka. Sa sandaling ito, tanging ang kaisipang ito ang nananatili sa kanyang isipan. Ngunit nang lumingon si Felix, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanyang diskarte sa paggalaw nang mapansin niyang napapaligiran na siya ng mga elder ng Azure Forest Trisect. Patayin mo siya. Kasabay ng utos mula sa pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect,
ilang elder ng Asher Forest Trisect ang sumalakay, at pinatay nila si Felix bago pa man siya makapag-react. Lahat ng tao mula sa Seven Star Sword Sect ay nagpakita ng isang ngiti nang mamatay sina James at Felix. Sa walang oras, ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Alvin. Alvin, nakumpleto na namin ang iyong mga kondisyon. Mula ngayon, ikaw, Alvin, ay isang disipulo ng ating Asher Forest Trisect. Welcome! Ang pinuno ng Snow Moon Sect ay nagpalabas ng isang kaaya-aya at eleganteng ngiti. 453. Maligayang pagdating. Ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect at ang pinuno ng Origin Convergence Sect ay tumingin kay Alvin at nagbigay ng isang matamis na ngiti. Sa sandaling ito, maging ang mga tingin ng mga matandang henerasyong eksperto ng tatlong sekta ay bumaba kay Alvin. Matagal na nilang narinig ang tungkol kay Alvin. Alam nila na siya ay isang walang katulad na henyo sa martial daw ng Asher Forest Imperial Kingdom, at ang kanyang napakapangit na likas na talento sa martial daw ay matatawag na hindi pa nagagawa sa Asher Forest Imperial Kingdom. Sayang. Aalis na si Senior Brother Alvin sa wakas. Maraming mga alagad ng Seven Star Sword Sect ang hindi napigil ang mapabuntong hininga. Bagamat ganito ang kinalabasan, hindi man lang nila sinisi si Alvin, at nakadama pa ng pasasalamat kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay nakipag-usap sa dalawang traidor para sa Seven Star Sword Sect bago umalis. Nakumpleto niya ang isang bagay na gusto nilang gawin, ngunit hindi niya magawa. Bukod kay Leon na nagtataglay ng hindi magandang tingnan, ang iba pang mga nakatataas sa Seven Star Sword Sect ay tumingin kay Alvin na may mga titig na puno ng kasiyahan. Alvin, kung nakita mo si Megan, tandaan mong sabihin sa kanya. Huwag mong isipin na maghiganti para sa akin hanggat hindi nagagawa ng kanyang lakas ang Asher Forest Trisect. Siyempre, mas mabuti kung hindi niya naisip na maghiganti para sa akin. Bilang kanyang amo, sana ay magkaroon siya ng mapayapang buhay, nang walang anumang alalahanin. Ang boses ni Elder B ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at parang iiwan niya ang kanyang huling mga salita. Elder B, natatakot ako na hindi ko maipasa ang mga salitang ito kay Little Megan. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumulutang sa isang mapait na ngiti habang siya ay tumugon sa pamamagitan ng voice transmission. Anong ibig mong sabihin dito? Hindi mapigilan ni Elder B na matigilan nang marinig niya si Alvin. Hindi nagtagal, nakuha niya ang sagot. Tumayo si Alvin sa gilid ng arena ng buhay at kamatayan at tumingin sa mga sect leader ng tatlong dakilang sekta, pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Mga leader ng sekta, pinahahalagahan ko ang kabaitan ninyong lahat. Ngunit minsan na akong nakatanggap ng isang mahusay na kabaitan mula sa pinuno ng sect, nakatanggap ng isang mahusay na kabaitan mula sa Seven Star Sword Sect, natatakot akong hindi ako makaalis kasama kayong lahat. Ang mga salita ni Alvin ay nagtataglay ng resolusyon na mabuhay at mamatay kasama ang sekta. Ang paninindigan na idineklara ni Alvin ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat ng taong naruroon. Senior Brother Alvin. Maraming Seven Star Sword Sect na mga disipulo ang natigilan. Lahat ng mga nakatataas sa Seven Star Sword Sect ay nagulat din. Ano? Gusto mong bumalik sa iyong salita? Ang mga mukha ng mga sect leader ng tatlong dakilang sekta ay lumubog, at ang apoy ng galit sa kanilang mga mata ay walang tigil na nagngangalit, at ito ay mahirap pigilan. Kasuklam-suklam. Bumalik ka sa iyong salita. Samantala, ang mga elder at mga disipulo na nakapaligid sa Dubi Peak ay lahat ng insulto. Mga leader ng sekta, tunay akong humihingi ng paumanhin. Talaga, nagbibiro lang ako kanina. Ngunit hindi ko inaasahan na nais talaga akong talikuran alang-alang sa akin, talagang nasa sabik ako sa hindi inaasahang pabor. Pinunasan ni Alvin ang kanyang ilong sa bahagyang napahiya. Ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ng mga tao mula sa tatlong malalaking sekta, at ito ay ganap na nagsindi sa apoy ng kanilang galit. Alvin, dahil ayaw mong sumali sa aming Asher Forest Trisect, pumunta ka sa impyerno.
Si Lubon ang unang hindi nakatiis, ang origin energy sa kanyang katawan ay bumaril sa kalangitan habang siya ay lumipad mula sa Jade Feather Vulture, at tila siya ay nag-transform sa isang lawin habang siya ay bumulusok patungo kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, para sa kapakanan ng pag-recruit kay Alvin, pinatay niya ang pinakapambihirang personal na alagad sa ilalim niya. Nagdulot ito sa kanya ng pagkaagrabyado at galit. Bakit siya naniwala sa mga salita ng munting tusong fox na ito, si Alvin? Bang! 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 Ang mga tunog ng pagsabog ng hangin ay tumaas at nahulog saan man dumaan si Luban. Sa kalangitan, 8 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang nagsilabasan ng may kahangahangang lakas na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Bang! Si Lubon na galit ay hinampas ang kanyang palad, ang kanyang origin energy ay naging napakalaking palm print na dala ang lakas ng 8 sinaunang may sungay na mga dragon habang ito ay umaalulong na bumagsak patungo kay Alvin, at sa parehong pagkakataon na si Lubon ay sumalakay, si Jiho ay gumalaw din. Swish! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang origin energy ay agad na napalitan ng isang matalim na espada sa kamay ni Jiho, at ang matalim na espada na ganap na nakondensed sa anyo mula sa enerhiya ng espiritu ay kumislap, na tila naging isang matalim na arrow na mas mabilis pa kaysa sa palm print na pinalapot at naisample ni Luban. Sa kalangitan sa itaas ng Jiho, 14 na sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo. Bilang pang-anim na antas ng Void Initiation Stage Martial Artist, ang lakas ng cultivation ni Jiho ay maihahambing sa lakas ng 8 sinaunang may sungay na dragon. Ang sobrang lakas ng 6 na sinaunang may sungay na dragon ay mula mismo sa ika-6 na antas ng konsepto ng sword ni Jiho. Namutla ang mukha ni Alvin nang sumipol ang palad ni Luban sa kanya. Ipo-ipo. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ang kanyang pinakamabilis na bilis, ngunit mahirap pa rin para sa kanya na maiwasan ang print ng palad ni Luban na sumisipol sa kanya sa huli. Parang may mga mata ang mga palm print na ito at sinundan siya ng mga ito na parang anino. Ina, Kelly, Little Megan. Ang halos nakasusuklam na pakiramdam ng halos tumuntong sa Netherworld ay nagdulot kay Alvin ng labis na karamdaman. Sa sandaling ito, ang mga figure ng 3 babae na pinakamahalaga sa kanya sa buhay na ito ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang isipan. Squeak squeak, sa sandaling ito, ang malakas na sigaw ng maliit na gintong daga ay tumunog. Kasunod nito, napansin ni Alvin na may kung anong nakakapit ang kanyang kamay, at nang gumalaw ang manggas niya ay napagtanto niya na ang mga buntot ng maliit na gintong daga ang pumulupot sa kanya at hinayla siya para kumislap patungo sa malayo. Ang bilis ay napakabilis na malayo sa isang bagay na maihahambing sa bilis na ginawa niya. Sa sandaling ito narinig ni Alvin ang malinaw na sigaw ng paglapit ng espada, at tumusok ito sa kanyang eardrum hanggang sa umalog sila. Swish! Bang! Ang sword light na pinalapot ni Jiho mula sa kanyang origin energy ang dumating at dinurog nito ang palad ni Luban. Sect Leader Jiho, hindi ko talaga akalain na naintindihan mo talaga ang isang 6th level sword concept. Sa lakas, malamang nasa ibaba ka lang ni Elder Shane sa 7-star sword sect. Tumingin si Luban kay Jiho habang ang isang sibat ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa loob ng kanyang kamay, ang dulo ng sibat ay natatakpan ng origin energy at naglalabas ito ng aura na tila maaaring tumago sa kahit ano. Konsepto ng sibat. Hindi tulad ni Jiho na gumamit ng espada, ginamit ni Luban ang sibat. Napakakaunting martial artist sa Cloud Continent ang gumamit ng sibat, ngunit ang mga nang-ahas na gumamit nito ay pawang mga eksperto na nagtataglay ng labis na tiwala sa kanilang sarili. Whoosh! Ang pagsasalita sa kamay ni Luban ay nanginginig at ang origin energy na nakapulupot sa sibat ay tila naging apoy na lumundag sa hangin, na tila kayang sunugin ang lahat sa kawalan. Kasabay nito, 16 na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang nabuo sa itaas ng Luban. Sa paligid ng 16 na sinaunang may sungay na dragon, ang isa pang 8,000 sinaunang mammoth na silhouette ay parang mga bituin na pumapalibot sa buwan habang pinapalibutan nila ang mga sinaunang may sungay na dragon, na parang nagpapasakop sila sa 16 na emperador.
Si Luban, ang sect leader ng Origin Convergent Sect, ay isang 6th level Void Initiation Stage expert na nagtataglay ng Grade 5 Spirit Spear at 5th level Spear concept. Grade 5 Spirit Weapons. Ito ang sect guarding spirit weapon ng Origin Convergent Sect, Blazy. Narinig ko na itong Blazy na matagal nang hawak ni sect leader Lo. Kumbaga, itong si Blazy ang nag-iisang Grade 5 Spirit Weapon ng Origin Convergent Sect, isang Grade 5 Spirit Spear. Ang ilan sa mga matatanda at disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect at Snow Moon Sect ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa emosyon. Sa lalong madaling panahon, ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Jiho na nakaharap kay Luban. Nakatayo roon si Jiho at ang kanyang damit ay lumipad ng hindi tinatangay ng hangin. Isang espada ang mabilis na lumitaw sa kanyang kamay, ito ay isang espada na may umaagos na mga ilaw sa paligid nito. Kasama ang kanyang origin energy na bumubuhos dito at ang kanyang pang-anim na antas na konsepto ng sword ay bumabalot dito. Whoosh! Sa kalangitan, 17 parang buhay na mga sinaunang may sungay na dragon ang namuo. Sa buong paligid ng 17 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon, isa pang 8,000 sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw na katulad na umiikot sa kanilang paligid. Leader ng sekta. Ang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na naruroon ay tumangala kay Jiho at nagsiwalat sila ng nagbabagang mga tingin. Ito ang sect leader ng kanilang 7-Star Sword Sect. Ang kanyang lakas ay halatang nalampasan ang pinuno ng Origin Convergent Sect, si Luban. Sect Leader Jiho, aaminin ko, hindi ako kalaban mo one-on-one. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito labanan sa pagitan nating dalawa ngayon, at sa halip ay labanan ito sa pagitan ng ating Azure Forest Tri-Sect at ng iyong 7-Star Sword Sect. Si Luban ay may kalmadong ekspresyon, at kasabay nito, itinaas niya ang isa niyang kamay. Mga disipulo ng Azure Forest Tri-Sect, makinig sa aking utos. Biglang idiniin ni Luban ang kanyang kamay. Katayin silang lahat. Sa sandaling ito, tila nagbago si Luban bilang isang hukom na kumokontrol sa buhay at kamatayan. Patayin. Katayin silang lahat. Agad, ang mga disipulo ng Azure Forest Tri-Sect ay parang mga bubuyog na kumakalat patungo sa grupo ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na piniling mabuhay at mamatay kasama ng sekta. Ang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay natural na hindi uupo at hihintayin ang kamatayan, at lahat sila ay bumangon sa pagtutol. Sa halos parehong saglit, ang mga eksperto ng 3 dakilang sekta na nasa itaas sa langit ay umatake din. Lahat ito ay mga eksperto na nakatayo sa tuktok ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang origin energy ay umuungal sa bawat galaw nila, at ang concept ay bumalot sa kalangitan. Sa tuktok ng Dubi Peak, ang tunay na pagpatay ay nabuksan. Patayin! Patayin! Isang alon ng labanan ang narinig ng mga tainga ni Alvin, at kasabay nito, siya ay nakapasok sa labanan. Sining sa pagguhit ng espada. Kasama ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang kamay na lumilitaw sa kanyang kamay, tila ito ay naging isang makamandag na ahas, at maraming mga disipulo ng Azure Forest Tri-Sect ang sunod-sunod na namatay sa kanyang mga kamay. Libo-libong ilusyon. Isang madilim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Alvin, at ang kanyang espiritual na lakas ay nagsagawa ng mga ilusyon sa pamamagitan ng tatak ng kaluluwa. Kasama siya sa gitna at may lawak na 10 metro, hanggat isang Azure Forest Tri-Sect na disipulo ang nagtataglay ng spiritual force na mas mababa sa kanya, lahat sila ay mawawala sa loob ng espasyo ng ilusyon at magiging mga kambing na naghihintay ng patayan. Patayin si Alvin. Si Alvin ay may kakayahan sa demonic techniques. Sa lalong madaling panahon, may mga elder ng Azure Forest Tri-Sect na nakapansin sa soul skill na ginamit ni Alvin. Siyempre, hindi nila alam kung ano ang ginamit ni Alvin na soul skill, at inisip lang na demonic technique ito. Whoosh! 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 Maraming elder ng Azure Forest Tri-Sect ang sumugod kay Alvin na parang napag-usapan na nila ito. Ang mga elder ng Azure Forest Tri-Sect na ito ay lahat ay mayroong spiritual forces na nalampasan ang kasalukuyang spiritual force ni Alvin, at ang soul skill, 1000 illusion, na ginamit ni Alvin ay ganap na walang silbi sa kanila.
Sa isang kisap mata, ang Azure Forest Trisect Elder na ito ay nakalapit na kay Alvin. Mamamatay na ba ako sa huli? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Hindi sa banggitin siya, kahit na ang maliit na gintong daga ay mas mababa sa mga matatandang ito ng Azure Forest Trisect. Karamihan sa kanila ay mga pag-iral sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage o mas mataas. Bagamat ang kanyang espiritual na lakas ay umabant na sa Void Prying Stage at sapat na upang isulat ang mga inscription na maaaring paksain ang mga martial artist ng Void Prying Stage, ang mga materyales na kailangan ng inscripsyong ito ay napakabihirang at hindi mabibili ng pera. Sila ay mga materyales na maaaring makatagpo ng swerte ngunit hindi maaaring hanapin. Swish! Isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang kumislap sa harap ng mata ni Alvin, at ito ay parang isang nagel iligtas na straw na dumaan. Sa pamamagitan lamang ng isang sword strike, kalahati ng Azure Forest Trisect Elders na sumugod kay Alvin ay napatay. Nagmamadaling umatras ang natitirang matatanda, pagkatapos ay tumingin sila sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa langit na may ekspresyon ng takot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.